Bukod sa Marikina, nasa state of calamity na rin ang Cainta, Rizal. At kahit gabi na, mataas pa rin po ang baha sa ilang lugar doon. Saksi si Dante Perelio. Baha pa rin, partikular sa mga subdivision sa kahabaan ng Marcos Highway at Sumulong Highway. Bagamat hanggang dibdib na lang ngayon ang tubig, di tulad ng lagpas taong taas kanina. Hanggang dito pong tubig namin sa loob. Kasi yung pinakagitna po niyan sapa. Kaya yung bahay po namin malalim. Kaya nandito po kami. Dahil baha sa mga kalsada, walang masakyan, kaya ang ilan napilitan ng maglakad. May ilang sasakyang hinintay na lang na humupa ang tubig. Meron pa ring nangahas lumusong pero kalaunay tumirik. Inakyat nila dito sa kalsada. Kasi pag sa looban, aabutin yung nila, yung makina. Bali hanggang lampas bewang. So anong ginawa nyo nung gano'n nakataas? Bali tinignan lang namin yung mga gamit namin, nilak namin yung mga gate. Tapos nandito na kaming nakatayo. Dahil maraming residente ang naipit sa lugar nilang umabot sa lagpas tao ang tubig, humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad na nagpadala ng mga truck ng mga sundalo. Pabugso-bugso pa rin ang ulan kaya madulas naman sa ilang kalsadang walang baha. Sa Sumulong Highway, naaktuhan namin itong mga nagsalpukang bisikleta at motorsiklo. Sugatan ng lalaking nagbibisikleta at babaeng rider ng motor na halatang nakainom. Hindi ko napansin. Binangga kayo? Pinangga, diretso yung sasakyan eh. Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng San Mateo, Rizal dahil sa pag-apaw ng San Mateo River. Umabot ito sa 23.3 meters, lagpas sa 21-meter critical level. May mga nagpaiwan pa rin sa kanilang mga bahay, pero may ilan namang agad lumikas sa ibabaw ng tulay. Mas kapansing-pansing ng ibabaw ang kahandaan at bayanihan ng mga residente. Leksyong natutunan nila mula sa mga pinagdaan ng bagyo noon. Kami po yung tumutulong dyan sa mga natrap. Kasama namin yung rescue ng ng Mormons, yung Sayon at saka Buklod Town. Nagsanib po kami para may rescue namin yung mga tao. Ako si Dante Perelio, ang inyong saksi.